pag-usapan muna natin, Senator, itong epekto nitong pag-alis ni Babe Singson diyan sa ICI. Marami nagsasabi, siya na nga lang yung pinaka-credible dyan, ay natitirang credible member ng commission, umalis pa. So, in terms of optics, in terms of political impact, ano ba yung tingin yung epekto nitong pag-alis ni Babe Singson? Ang konti kong alam ay yung sinang-ayun niya na term ay hanggang Disyembre lang. So ito talaga. Extendable. Pero parang nung tinanggap niya yan, ang parang agreement ay hanggang December 15 siya. No? Yun alam ko. No? Ikalawa, yung kanyang public na paliwanag ay health reasons. Dahil it's taking its toll sa kanyang katawan. Yung tensions, hindi yung physical na effort yung tensions ng trabaho. Dahil buong bansa nakatingin sa iyo Di ba? Magkamali ka ng konti, yari ka. Di ba? Gumawa ka ng matino, kami lang ni Christian ang pupuri sa iyo. Gumawa ka ng mali, buong mundo isusumpa ka. Di ba? Yung meron ba ng mga thankless job dito. Tapos hirap kayo dahil wala namang budget yung ICI, parang ang bagal. Tsaka limited yung kapangyarihan. Ang bagal na ma-deliver yung budget, delayed na nga kaya yun yung kanyang public na paliwanag. Yung sabi naman ng kanyang kasama na nagsampa o nag-recommend ng mga kaso sa ombudsman, si Secretary Bison, ang sabi niya ay tutulungan siya para sa paggawa ng master plan, para maging gabay sa DPWH. Master plan for flood control? Flood control. Dahil yung ginawa dati ni Vince noong 2015 na hindi naman pinansin nung Duterte administration. Yung ginawa ni Singson. Oo, ni Babes, ay a decade ago pa. So marami nang nangyari na kailangang ayusin. So, yun naman ang sabi publicly ni Vince Dizon. Pero tayo naman, miron lang tayo. Ang mahalaga, si Babes mismo. Sana by tomorrow ay magpaliwanag na siya or sabihin na niya kung ano yung kadahilanan dahil ginagamit na Ginagamit na ng mga paborito mong grupo yung kanyang pag-resign. Diba? Tingin ko naman may mga reklamo rin siya kahit papano sa ICI, pero mahalaga siya rin magpaliwanag. Ano ba yung mga kadahilanan? Pwede namang hindi lang isa yung dahilan Pwedeng combination ito ng maraming bagay. Pwedeng combination ito ng pagod, ng stress, pwedeng combination din ito ng ilang mga reklamo, pwede rin combination ito ng gusto niyang tingin niyang mas magagawa niya, na mas productive siya, etc. Pero hanggang sa ngayon, isa-second guess lang natin siya. Yeah, tama naman. Pero nga, nabanggit mo, Senator, yung the fact that he resigned at this time, madali siyang gamitin ng mga propagandist galing sa DDS para lalong pahinain, lalong palamyain itong isinusulong na administrasyon, diba? Dito sa flood control scandal. And ano ba yung magandang counterattack dito? Not na gano'n naman kagaling yung com strategy ni BBM, pero ano the best counterattack is for Babes to answer all the questions. Yun yung best. Dahil pwede kasing huhulaan natin yung kanyang kadahilanan, nadagdagan natin yung kanyang public explanation so far, yung limited public explanation niya. Pero then again, baka kainin natin lahat yun. Bukod may naisip ako isa, Senator. I don't know whether you will agree with this. Bakit hindi certifies urgent ni President Marcos itong bill na talagang nagtatatag ng talagang malakas at may pangil na ICI? Tapos magtalaga siya ng talagang people with unquestionable integrity and credibility dyan. So that would send a message. Diba? Hindi ko ba na ginagawa na priority bill? Hindi pa ba? Okay. Kala ko ginawa na Nung habang nasakwan ako, Gay Paris, last week, kala ko ginawa na niya. Kaya tama yun, mabilisin. Kung wala pa talaga, hindi pa dumarating yung budget, gawing priority bill kahapon, yung final na bill ni Laila de Lima, at
yung nirecommend nila na sasampahan ng kaso ay mas mabilisin. Alam ko, meron silang isinamang isang ex-senator. Baka naman pwede nilang samahan bukas ng incumbent senators. Oo nga eh. Kasi basically, recommendation lang nila ay for further investigation. Itong sina Cheese, Mark Villar, yung tahimik lang, and former senators Grace Poe and Nancy Binay. In terms of regaining the narrative dito on the part of the president, ang pagtingin ko rito, Senator, hanggat hindi nakakasuhan itong si Martin Romualdez, mahirap makumbinsi yung mga kritiko ng Pangulo na he actually means business. Kasi whether he likes it or not, naka-associate siya dito sa kanyang pinsan. Kahit sinabi ni Toby Chanco na nagalit na yan sa sarili niyang pinsan, hindi ba? Yes, but they have to provide more evidence than yung kay Gutesa na hanggang ngayon ay nawawala. At saka yung SLD ko na hanggang ngayon ay wala rito. So, yun yung kulang . Ano yung evidence yung may hawak ng gobyerno para kasuhan? Dahil yung dalawang ginagamit ngayon labang kay Speaker, parang hindi ganun kasolid. Nung nag-press con kasi si Vince at saka si Babe Singson, when was that? 2 weeks ago? No? Nung nirecommend nila na sampahan ng kaso si Speaker Martin Romualdez, yung may mga kahon-kahon na pinresent, di ba? Basically, sinabi nila yung testimony ni Saldico at saka ni Gutesa. Oo. Basically, yun yung medyo problema. Dahil sinagot nga yun na, teka, wala naman dito si Saldi, wala namang affidavit. Yung rin yung dilemma, Senator, ng mga gustong i-prosecute itong si Martin Romualdez. Kung nasaan itong si Zaldico, nasaan si Gutesa, di ba? Kailangan tayo ng hard evidence dito kasi baka naman kasuhan lang tapos mahina. And then, sasabog din yan . Kumbaga, pwede siya magkaroon ng temporary respite yung Pangulo, di ba? Pag nakasuhan si Martin. Pero, susundan niya ng tao . Teka, ba't wala nangyari sa kaso, di ba? Papahiya ka pa ngayon. So, yun lang na yes, mahalaga na may big fish katulad ng dating speaker. Pero, ayun, kailangan mo lang mas solid na ebidensya. Beyond dun sa ina-announce nila.